Ayan, good news tayo. Umulan ng bahagya. May kakonting ulan kagabi. Hanggang kanina, ayan, medyo basa yung kalsada. Mapapansin nyo. Ito yung pinakatulay ng Santa Isabel. Ito yung barangay Santa Isabel dito sa Cabiao, Nueva Ecija. At tanaw na tanaw nyo dito ang Mount Arayat. So, yun, magandang view dito. Talagang hinihintuan dito ng mga tao para makuha nyo ng view ng si Arayat. So, diretso na tayo ng ng taniman. Malapit na tayo, siguro mga 5 minutes na tayo. So, dito ang pinaka mode of transportation ng tao, motor, at pangalawa yung kolong o tricycle o motor na may sidecar. So kadalasan yung sidecar nila hindi yung pang pasahero kundi yung kolong, kasi pwedeng lagyan ng upuan, tapos kung tatanggalin mo yung upuan malalagyan mo ng mga pinamili mong abono, pinamili mong gamit para sa bukid, makakargahan. So all around yung kolong pwedeng tao, pwedeng mga bagahe. So dito puro tanim, mais. Ang common na tinatanim dito sa Cabiao, mapapansin din niyo ay mais, kasi mais madaling alagaan, hindi siya bantayin. Sitaw, madaling anihin, madaling alagaan din. Ampalaya, yun yung pinaka common na gumagapang. Ano pa? So sitaw, ampalaya, may mais tayo. Syempre palay number 1 yan, hindi mawawala sa Nueva Ecija. At wag din natin kalimutan yung okra, basta pang pakbet, okra, at meron ding upo, basta mga gulay Tagalog, gulay na pang pakbet, basta lowlands na mga gulay, meron yan dito. Kahit nga alugbati, may nakita ko dun sa isang farm, alugbati naman. Yung bihira dito syempre yung mga pang highlands na gulay, kasi mainit dito pero yan, napaka-common ng mais, palay, at yung palaya, talong, sitaw, pipino, upo, kamatis, patola, tapos kalabasa, lahat na nasa Bahay Kubo siguro, nandito lang yan. So ayan, nandito na tayo. Medyo maputik na yung daan papunta sa farm, pero maganda yung panahon dahil wala yung araw, so makakapagtrabaho tayo. So gagawin natin yung natitirang trabaho doon sa ginawa nating balag, para in the next few days ready na tayo sa pagtatanim. Kasi bago magtanim, diba, naikwento ko naman sa inyo, kailangan may lagay yung gagapangan. Pero other than that, kailangan nating butasan yung tataniman. Tapos, lagyan natin ng pabaon na abono. At gamot para sa langgam. Yung langgam kasi ang unang kalaban natin sa sitaw, na magdadala rin ng additional na kalaban, which is yung aphids. So, kailangan sugpuin yung sitaw. Pansinin yung mga sitaw, nilalanggam talaga yan. Paborito nila yung sitaw, kaya kailangan pangunahan na natin ng panglaban sa langgam. Lalagay natin dito sa lupa kung saan itatanim yung buto. So yun ang ating trabaho ngayon. Ayan, malapit na tayo. So ito yung kapitbahay natin, paligid, bago dumating sa taniman. Ayan, bumaba na yung kawayan. Si Nanay. Nay, morning. Nanay Terry, kapitbahay natin, napakabait niyan, nag-iisa na lang sa buhay dito na tayo, may sundo na tayong aso at pusa. Koko Mimin, Koko. Nakalimutan ko magdala ng medyas. Ayan na, gumapang na sila. Gapang. Yan, mataba yung ano mo, mataba yung ampalaya din, taba, yan, taba ng ampalaya. Ang taba ng ampalaya.
Kamusta yun? Kamusta naman yung zucchini mo? Ganyan palang zucchini, no? Hindi ako marunong. Ang kulit. Tatagdala ako ng medyas. Ang taba naman palaya. Ano to? Patola pareho. Patola. O yung kamatis kahit papano lumalaban. Lumalaban yung ating Ay, kamatis. lumapang si Patola. Oo, kailangan na yan lagyan. Malakas siguro hangin. Ay, naku di yung yung sili sobrang taas. Kailangan ng tungkod. Paano? Babalagan mo siguro isang ganon para isang tali. Tingnan mo nga kung may bunga. Lapitan mo. Ay, may bunga na! Hindi ako nagdala ng medyas. Basa yung lupa. May bunga na. Ano to? Sili to na? Labuyo. Ayan. Meron na pong bunga ang ating siling labuyo. Ayan. Ang galing na. Maaba, ang daming bunga na. Very good lahat na po halos meron na siyang bunga. Ay, ang galing! Soon magkakaroon na tayo ng siling labuyo. Ha-harvest na tayo ng siling labuyo. Nakakatuwa naman. Diba? Ang galing. Lahat sila halos may bunga na. Very good Good job kayo dyan good job Papa. Shout out kay Dada. May bunga na yung siling Taiwan natin. Yan yung gusto mong anuhin ito siling green panigang. Ayan na. Palabas na po sila. At pag lumabas yan hindi na ho yan titigil. Talagang dire-diretso na yan. Oopsie. Ayan na yung siling panigang mo. Ang dami na din. Parating na yung siling panigang natin. Madami ka na namang haharbi. Ay nako di. Kailangan sili yun na haba. Matutumba. Kailangan natin lagyan ng kahit kahoy. Tutulungan kita maglagay. Matutumba siya. O kaya baka pwedeng isang tali. Isang tali. Oo. Ayan na po. Ito sobrang tangkad na ito Oo please. Siling panigang. May natumba na Sayang naman. Sayang naman pag natumba. Sobrang lakas siguro ng hangin. Ito ang lakas siguro ng hangin. Kagabi. Yung sitaw. May nalitaw na sitaw dito. At saka may naligaw na okra dito. Ayan. Ito yung bell pepper. Magbubunga na din yung aking bell pepper. Ayun may lumabas na. Dito din na meron. Kailangan natin to lagyan ng tali. At delikado. Baka tumumba sila. Anong nangyari? Ulan. Malakas hangin Randy Pero ulan ay ambon lang. Gabi ang basog na. Malakas kagabi? Natumba yung mga mahangin Oo, hangin. Lakas hangin Sa hangin. Ito yung reject natin. Ayan, so may reject tayo kahapon. Kanino ba yung mga sisiw na yan? Sa atin na ba yan? Hindi, ilibing ko na lang para may abono tayong abono. Asan na yung alaga mo? Dito, sa may poso. Dito siya. Haan siya? Ayun siya. Dito, ito yung ating compost pit. Ayun yung ginawa niyang compost pit. Ito yung compost pit natin. Lagayan ng mga bulok na bagay para maging abono. Pwede natin itong gawing organic fertilizer. Ito yung mga reject kahapon. Tinatanggal na rin namin, di ba? Ayun. Uy, ano yun? Kalaban yun. Ano yun? Yun yung paro-paro. Nakuha mo? Oo. Napatay mo siya? Ayun siya. Ay. Ayun! Ayun. Baka makawala. Isain mo na. Ito yung paru-paro na nangingitlog sa talong. Patay mo na. Pag nangitlog siya, kakalat niya sa talungan, tapos yung itlog na yun maging uod. Pag naglumaki yung uod, ito yun.
Paru-paro. O, patay mo na. Ganito yung paru-paro na kalaban. Sorry naman ha, panay ang paulit-ulit ko. Patayin na yung paru-paro. Kasi kailangan patayin yun. Delikado eh. Baka magkalat pa ng uod yun. Manunusok lang yun. Nakapilang kilo? Ano yung pit na roon? Ilan? Good. Abo nyo? Ano? Kaya yung roon? Abo na? Very good ah. Hindi, nagnamin. Pitong ano? Pitong kilo. 7 bundle? Nagnamin Randy. Kadayo na rin pag review. Palakpakan. Palakpakan para kay Randy. Very good. Very good si Randy. Maglileksyon na po kami. Ayan po yung lileksyonin namin. Yung may malaking tiyan. Hi! At may kasamang pusa. Lagyan natin ng ano yun, ng balag yung ano, mga sili. Kasi kawawa, baka magtumbahan. Yung kamatis lumalaban pero ganun pa din talaga. Pero yung ibabaw niya gumanda. Ayun o. Tatabunan niya ng lupa. Kasi pwede yan magiging compost. Tapos pwede siya maging taniman ng kung ano man. Pag kinuha ko ba yung ano doon? Saka para mamatay yung uod. Kasi may mga uod sa loob eh. Oo. Pag hinayaan mo lang na ganyan open, lalabas sila. Hahanap sila ng matataguan para mabuhay ulit. Punta sila sa... Babalik sila doon. Kaya kailangan patayin ang matataguan. Ang ganda ng ng ampalaya oh, ang taba ng dahon. Oh. Ang taba ng dahon. Ano to? Upo. Iyon. Patola. Patola. Ay, pareho patola yun, sorry. Patola. Wala silang gagapangan. Okay lang. Patola, saka hindi makinis. Gagawin ko ngayon yan. Next na tatrabahoin natin. May mga kawayan ka pa doon, no? Pwedeng gamitin pang pang tayo. Kasi ko lang to. Yan yung kasunod. Okay. Nalabas ko na. Dito na. Maglalagay tayo ng balag para sa ating tanim na sili. Kasi, ayan o, kung titignan nyo o, mataas na, matangkad na masyado tong siling green natin. Eh kagabi, sobrang lakas ng hangin, tapos naulan magdamag. Eh syempre, thank you Lord na yun. Salamat sa Diyos kasi pinaulanan niya kami dito sa Nueva Ecija. Magtataka kasi, para ba naman kaming tinatalunan dito ng ulan. Naulan na sa mga kalapit na bayan, Metro Manila at iba pang probinsya. Pero dito sa Nueva Ecija, para bang tumatalon siya. Ini-skip kami palagi. So kung titingnan mo, ang mataas na yung ating sili. Kailangan na siyang lagyan ng tali. Although hindi naman siya tatangkad talaga, pero kailangan ng suporta dahil kapag nagdire-diretso ang pag-ulan, hahanginin yan. Sayang naman kung matutumba. Eh may mga bunga na lahat sila. Ayan. O, maglagay tayo dito. Tapos tali. Kawayan, tas tali. Dulo-dulo. Ang lago ng ng tanglad diba? Yung zucchini, nilagay namin siya dito, hinilera namin sa mga gumagapang na gulay. Kaso hindi pala 'to gumagapang. Dito pala siya ayan, ito yung mga buds niya. Mga bulaklak siguro 'to lalabas. Tapos dito lang siya maglalagay ng ng mga bunga niya. So dalawang zucchini natin dito. Ayun. So ayan, hayaan mo na, okay na. Nandiyan na siya. Ayan siya. Ayan. Nakakuha siya ng sobrang kahoy dun sa gagawin nating sitawan. At ayan, ilalagay natin sa ating gulay dito. Pang sili. At sili. Ayan. Para mapagtalian ng ayan. Basta lagyan mo lang ng ng pampatibay. Dapat nakaganto pala. Oo. Tapos hahatakin. Sana buong maghapon naman na ganyan ang panahon. Tapos kahit umambon-ambon pa, mas okay. Kahit umulan. Oo.
Alam mo, ang konti na ng ano ng talungan na iikutan ni Randy sa araw-araw. Sobrang dali ng pitasin na. So, parang possible niyan kada harvest pwede kang makaharvest ng halos 10 na bundle para sa gantong kalaking talungan na lang. Kasi 3 portion tong talungan namin sa 1 hektarya. So yung unang portion, yun na lang yung itinira namin. Tapos yung pangalawa at pangatlo, yun ang gagawin naming sitaw at saka okra sa pinakadulo. So itong nasa harapan, ito kasi yung mga magandang puno na alagaan talaga to at nabalagan, nalagyan ng letting, na maintain na malinis ang mga damo sa pagitan ng bawat tudling. Kaya maluwag, maayos, maaliwalas kumbaga pag mag-harvest ka. Mapanatili mo lang ba na ganyan kung makikita nyo makikita mo yung daan diretso, maluwag siya, maaluwan kang dumaan. Ayan kung makikita nyo, ayan i-zoom ko. So pag diniretso mo yan, dire-diretso dun, yun, hanggang dun na lang ang ating talungan. So konti na lang yung ating aalagaan. Nag-decide na kami na ganyan ang gawin kasi medyo para sa amin para sa amin na first time farmer, mukhang maganda at madaling alagaan or harvestin ang ating sitaw kung magsisitaw ka. So at least may variety tayo ng gulay. Mayroon tayong talong, sitaw at saka okra. Tapos ayan, on the side meron tayong mga sili na pangkonsumo, pamigay sa pamilya, sa kapitbahay. Yung susobra baka pwede natin maibenta, 'di ba? Ayan siya. Ayan, so tatali na niya. Lagyan niya ng kahoy na doon sa dulo. Bawat dulo. Taas ba? Hindi, taas baba din. Dalawa bale, doble. Maglalagay pa ako ng suporta dito. O yun nga yung sabi ko sa iyo. O yun nga yung sabi ko, nagtali ka dyan, wala ka pa suporta sa ilalim. Ayan. So, dapat maglagay ka talaga ng isa pa doon na nakabaon sa... Parang malambot pa yung pagkakabaon niya. Oo. Kailangan matigas pa yan, di. Pukpukin mo pa. Idea ko. Kasi nabasag ko dito. Ayan, so dyan may tatali itong tulos na nilagay mo para matibay siya. Hahatakin mo dulo-dulo. There. So ayan, nagsimula na din akong maglagay ng letting, mga tali para sa mga sili natin. Kasi nung araw na ito magdamag, umulan. Umulan, hindi naman ganun kalakas ang ulan, pero may kasama kasi siyang hangin. Yung trapal nga na ginagawa namin bubong nabutas na, napunit siya dahil nga sa sobrang lakas ng hangin. So yung ibang mga matataas na sili medyo naggewangan na sila, nagtumbahan na rin sila. So nakakahinayang naman kung mabubunot yung mga ugat nila at mabubunot sila mismo dun sa mulching. Sayang naman kasi may mga bunga na din sila. So ayan, isa-isa ko silang tinatali kada puno. So ang sili ko, meron akong tanim na 3 tudling. So madaming leti yan, pinagpuputol ko na lang din yan para mas madali kasi kung ang gagawin mo putulin mo muna yung mga tali, tapos isa-isa mo silang itali dun sa pinakataas na lubid. Tapos pagkatapos nun itatali mo naman sila isa-isa dun sa mga puno. Hindi naman masasaktan yung puno.
bahagya lang na paghihigpit ang ilalagay mo, ang pagtatali mo doon para lang maging safe sila. Humangin man ng malakas o umulan man ng malakas, safe din yung mga tanim natin. So ayan, tinatapos ko lang to, sinasamantala ko kasi walang araw, makulimlim na itong araw na to, kaya masarap gumawa. Hindi nga ako nag-jacket na dyan, hindi na rin ako nag-pajama kasi wala namang araw So masarap kumilos, mahangin, makulimlim, tas umaambon-ambon din kahit papano. So masarap kumilos kapag ganyan. Naalala ko nung unang punta namin dito sa Santa Isabel, bare month yun, kaya malamig yung panahon. Sana sa mga susunod umulan din at patuloy na umulan kasi blessing yun sa ating mga tanim. At syempre lalaki ang mga bunga nito. Yung mga sili lahat sila nagkaroon na ng mga tagi-tag-isang bunga. So 'di ba? Napakabata pa nila pero nagkaroon na sila ng kanya-kanyang mga bunga, tagi-isa. Yun yung siling Taiwan, siling panigang, yung green, at saka yung ating bell pepper. So ayan. So, hanggang dito na lang muna ang ating video. I-update namin kayo sa mga susunod pa. Salamat!